2 Samuel chapter 22, please. 2 Samuel chapter 22. Ito po ang ating pong magiging pagtalakay ngayong umagang ito. At ang message po natin, pinamagatan ko pong God will surely deliver. God will surely deliver. Tingnan po natin ang record, 2 Samuel chapter 22, beginning verse number 1. And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul. And he said, The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, the God of my rock, in him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation, my higher tower, my refuge, my Savior. Thou savest me from violence. I will call on the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from mine enemies. Again, let me share with you this morning the message of the Lord I entitled, God will surely deliver. Let us pray. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po ay lubos at labis na nagpapasalamat sa iyo sapagkat tunay na napakabuti mo sa amin. Lord, thank you po sa iyong katapatan, sa iyong kagandahang loob. Thank you for always blessing us, O God. And this morning, Lord, we would like to again commit to you our Bible sharing. We pray for your guidance. Give me wisdom, Heavenly Father. Fill me with your Holy Spirit, O God. And please reach the heart of your people through thy word. Nawa, Panginoon, ang mensaheng ito ay maging lakas ng mga nangangailangan at maging dahilan upang kami po ay laging manghawakan sa iyo, sa iyong pangako, dakilang Diyos. Panginoon, nais din po naming alalahanin sa aming panalangin ngayon si Rain Pedro, Panginoon. Ang kanyang operasyon, nawa dakilang Diyos, karunungan po sa mga doktor at gayon din po ang makapangyarihang kamay mo na siyang umabot at magpagaling sa kanila. Sa kanya, dakilang Diyos. Maging ang provision mo po na alam ko pong malaking halaga ang kakailanganin, ikaw po, dakilang Diyos, nawa ang amin pong patuloy na panghawakan. Si Ma'am Linda Andaya, Panginoon. You know her situation, her physical condition. Ngayon po ay nasa engagement po sila at doon po siya inabutan ng kanyang karamdaman. But we pray, Heavenly Father, because we believe na ikaw ay hindi po nalilimitahan sa distansya. Abutin mo po siya, dakilang Diyos, at pagalingin. Nawa makabiyahe po sila ng maayos. Maingatan mo po sila hanggang sa makauwi po sila. Na naway maging maayos po ang kondisyon po ni Ma'am Linda, dakilang Diyos. Panginoon, inilalapit ko rin po sa iyo si Mami Telma Mariano. Ikaw po, dakilang Diyos, ang magbigay tagumpay sa kanya pong gagawing procedure, Panginoon. Bigyan mo po ng wisdom ang mga doctors, and ang prayer po namin, Panginoon, healing. Ang prayer po namin, recovery para po sa kanila. Dakilang Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na talagang magbigay kalakasan po. Maging sa amin pong kapatid ngayon na talagang ang kanyang sitwasyon, kailangan po ng kagalingan. Ikaw, dakilang Diyos, ang patuloy naming pinangahawakan sa lahat-lahat. Lahat ng may karamdaman, Panginoon, ikaw po ang siyang magpagaling po sa kanila, dakilang Diyos. Si Dadam, pagalingin mo rin po, Panginoon, at ang hiling ko, aming Ama, ikaw po ang siyang magbigay, basbas at pagpapala sa aming pagsasalo-salo ngayong umagang ito. I would like to again commit myself to you. Wisdom ang aking pong hiling, aming Panginoon. Pagpapala po sa bawat taga-subaybay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. At ngayon po, again, nais ko pong i-share sa inyo ang message na pinamagatan ko pong God will surely deliver. So, nais ko rin pong basahin sa inyo ang sinabi po ng Psalm chapter 34, verse number 19. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Diba? Ito yung sabi po ni David. Ito po yung sabi ng psalmist.
Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Mga kapatid, mga mananampalataya, sinasabi ko po sa inyo, God will surely deliver. Ang Diyos, tiyakan po na siya po ang magliligtas sa atin. Siya po ang po pwede nating panghawakan sa buhay na ito. Mga kapatid, 3 bagay po ang gusto kong bigyang pansin sa ating magiging pagtalakay. Unahin na po natin, sa unang puntos po natin, what I want all of us to realize is the reality of afflictions. Okay? Reality of the afflictions of the righteous. Yung pong katotohanan, yung realidad, patungkol po sa mga afflictions. Ang sabi nga po ng talata, many are the afflictions of the righteous. Wag po nating isipin na kapag Kristiyano na tayo, wala na po tayong mga tiisin, wala na pong mga sakit. That is not true. Hindi po, totoo po yan. Kaya medyo baguhin na po natin yung way po natin ng pag-i-invite. Baguhin na po natin yung way po natin ng pang-i-encourage sa iba. Nasasabihin natin pagka naging Kristiyano ka, wala ka nang magiging problema, wala nang sakit, di ba? Wala nang hirap. Hindi po totoo yan. Okay? Sa totoo po niyan, dahil ang mundong ito ay hindi mundo ng mga Kristiyano, tiyak na mabigat ang laban natin sa mundong ito. In fact, even our Lord Jesus Christ, kung matatandaan po natin, ang sabi po niya sa John chapter 16 and verse number 33, sa Kanya meron tayong kapayapaan. Pero sa mundong ito, ano po ang sabi ni Jesus Christ? In the world, you shall have tribulations. But be of good cheer, I have overcome the world. What I would like to point out is the reality of afflictions. Kahit po sa ating mga Kristiyano na, kaya po mga Kristiyano, hindi po dapat maging katakataka sa atin kapag may mga pagsubok, may mga sari-saring pagsubok. Opo, mga kapatid, hindi lang basta pagsubok, kundi sari-saring pagsubok. Kaya nga ang Kristiyanong kaisipan, mga kapatid, ay dapat maging tuwid sa itinuturo po ng Bible. So, it is good for me and for you to understand the teaching of the Word of God. And I'm telling you, in the Bible, sinasabi po that many are the afflictions of the righteous. Dahil sa mundong ito, hindi tayo taga rito. This world is not our home. So, kaya sa mundong ito, marami tayong mga kapighatian. And the Apostle Peter said, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Huwag raw po nating ikagugulat. So mga kapatid, reality po yan. Hindi ngayon Kristiyano ka na, hindi ka na magkakasakit. In fact, sa nakikita po natin sa realidad ng buhay, kahit po Kristiyano, minsan nga po hindi ordinaryong sakit. Katulad po ng mga nakaranas sa inyo na kayo po ay may cancer. Di ba? Yung iba po, stage 4 pa. Di po ba? Ang ibig sabihin sa usapang tao, malala. At maybe you are experiencing terrible pain because of that illness. Okay? Hindi po yan nagpapaging dahilan ng pag-iisip natin na parang wala ang Diyos at parang hindi tayo sa Diyos. Because in reality, ang afflictions po ay bahagi po ng ating buhay. May naaalala po ako. Tingnan nyo po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4. So, dito po, pakiunawa po natin. Sapagkat gusto po nating makapagbigay ng mas maraming mensahe po sa bawat isa. Kaya ang Bible na binabasa ko po dito ay yung nahandito lang sa aking pong cellphone. Okay, tingnan po natin ang sabi po ng verse number 17. Okay? So, sa verse number 17, simulan ko po muna sa verse number 8. This is actually the words of the Apostle Paul. Kung titingnan nyo po, isang hindi lang basta Kristiyano, kundi mangangaral ng Diyos, at hindi lang basta mangangaral, hindi lang basta servant of God, hindi lang basta man of God, we can say na talagang great man of God. Yan po si Apostol Pablo. And you know what? Ganito po ang sabi niya, mga kapatid, sa verse number 8 ng 2 Corinthians chapter 4.
We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Listen to this. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. So, ang isang bagay po na magandang makita natin, si Pablo na po ito. Isang dakilang apostol ng Panginoon. Pero sinabi po niya, talagang sa kabi-kabila ginigipit kami. In fact, ang sabi ng verse number 10, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Verse number 11, for we which are live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Mga kapatid, pansinin niyo po ito. Yung mga statement na ito ni Apostol Pablo, hindi po ba ito nagpapaalala sa atin that afflictions in this, world, in this present time, ay bahagi po. Ito po ay parte. Reality po yan, mga kapatid. Kaya nga, napakaganda po na tayo po ay magkaroon ng clear understanding about this truth. Patungkol sa katotohanan ito. Yes, reality po. Kaya kung may sakit ka, huwag kang magtaka. Kristiyano pa naman ako, bakit ako may sakit? Yes, ang pagiging Kristiyano ay hindi pagiging exempted. In fact, pag tinignan nyo po, yan nga po ay aasahan natin. Na hindi man sa karamdaman, sa ibang mga masasabi nating form, in different form, I am very sure that all of us makakaranas po tayo ng afflictions dito po sa ating buhay sa lupa. Ang sinabi po niya, many are the afflictions of the righteous. At alam niyo po, mga kapatid, kung aaralin po natin sa teksto po natin, sa 2 Samuel chapter 22, it is good also to somehow have an idea about the background of our text, the passage. Ito po, ang sabi ng verse number 1, unawain niyo po mabuti. And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul. Okay? Kasi sa mundong ito, hindi talaga tayo welcome kung tutuusin. May mga persecutors po tayo. May mga attackers po tayo. In reality, si Satan naman talaga ang totoong kalaban ng bawat isa po sa atin. Siya po ang kalaban ng Diyos, kaaway ng Panginoon, at dahil Kristiyano po tayo, nasa Panginoon tayo, hindi po pwedeng kakampi po natin ang dyablo. In fact, ang ginagawa nga po ng dyablo, gumagala, humahanap ng masisila po niya. Okay? Now, dito po sa ating pong binasa, makikita nyo po na ang claim po ni David, siya po'y i-deliver sa kamay ng lahat ng kanyang kaaway. And sad to say, and out of the hand of Saul. Kilala po natin si Saul, yung king. Yung king na dapat nangangalaga at nakaka-appreciate sa kanya bilang mabuting kawal, mga kapatid. Isa pa po sa talagang humahanap ng pagkakataon para siya po ay patayin. Mga Kristiyano, mga minamahal, sa buhay na ito, even yung mga nasa paligid po natin, mga taong inaasahan po natin, na po pwedeng kabalikat at katulong po natin, mga kapatid, gusto kong sabihin po sa inyo na talagang marami po ang po pwede nating maranasan sakit at hirap, tiisin dito po sa mundong ito. In the life of the Apostle Paul, totoong-totoo po yan. He experienced so many afflictions, mga kapatid. So, yun po ang isang nais ko pong bigyan ng emphasis sa ating mensahe, the reality of afflictions of the righteous. Yung pong reality sa afflictions po ng mga matuwid, ng mga nasa Panginoon. Kaya isang bagay po na lagi itong dapat nating tinatandaan. Marami po talaga ang po pwedeng ma-experience natin sa mundong ito. Okay? So, naalala ko rin, sabi ng psalmist, na talagang ang Diyos, binigyan siya ng awit sa mga sakit at tiisin na kanya pong naranasan at dinaranas, mga kapatid. How about you this morning? Diba? Meron bang mga afflictions?
Nakita po ba natin? So yan po, hindi dapat magdala sa atin sa kung ano-anong kaisipan. Bahagi po yan ng ating buhay. Realidad po yan sa buhay mo na nasa Panginoon, sa buhay mo bilang Kristiyano. Many are the afflictions of the righteous. So, the reality of afflictions, mga kapatid. Sa mga matutuwid na nire-represent ang mga Kristiyano. Okay? Now, isang bagay po na magandang matutunan natin sa message natin because we believe that God will surely deliver, mga kapatid. Kasi kung walang affliction, saan po tayo i-deliver ng Panginoon? Diba? The fact na sa Biblia po, binibigyan ng diin na ang Diyos natin, deliverer po siya. So lumalabas, mga kapatid, magandang tayo po sa ating pinag-aaralan, magkaroon ng ideya na talagang reality ang affliction sapagkat doon natin ma-appreciate na may deliverer. Tama po? So, God will surely deliver. So, number one, the reality of afflictions. Diba? The reality patungkol po sa afflictions ng righteous. So, second, the right attitude of the righteous. The right attitude of the righteous. Mga kapatid, mga minamahal, tingnan nyo po kung papaano po ipinahayag ni David sa kanya pong masasabi nating sulat, yung pong attitude na meron po siya. Paano po ipinakita ni David yung kanyang attitude? Again, basahin ko po yung verse number 1. And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord hath delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul. And he said, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, the God of my rock, in him will I trust. Mga kapatid, mga minamahal, sa panahon ng afflictions, nililiwanag ko po ang afflictions po, hindi katang-isip, tunay po yan. Realidad po yan. So, pero ang tamang attitude, hindi po magreklamo. Ang tamang attitude, hindi po yung maging bitter po tayo. Ang tamang attitude, hindi po yung humanap tayo ng maibe-blame. Ang tamang attitude, magtiwala sa Panginoon. Manghawakan sa Panginoon. So, you better check your attitude kapag ka ikaw ay humaharap o nakakaranas ng affliction sa buhay natin. Inaalala ko, binasa natin yung sa 2 Corinthians chapter 4. Makikita nyo po dyan that the Apostle Paul, according to his statement sa verse number 1, therefore, seeing we have this ministry as we have received mercy, we faint not. Diba? So, hindi po siya yung tipo ng mananampalataya na madaling bibitaw at bibigay kapag ka nakakaranas ng affliction sa buhay. At dyan po ako sumasaludo sa napakaraming mga Kristiyano na kung tutuusin po, may mga pinagdadaanan, may mga mabibigat na laban, pero makikita nyo sa attitude, patuloy lang po siya sa Panginoon, nagpupuri po siya sa Panginoon, nangahawakan po siya sa Panginoon, nagtitiwala po siya ng lubos sa Panginoon. Diba? Yung attitude natin, malaki po ang magagawa po niyan. Diba? Malaki po ang magagawa po ng attitude sa mga afflictions na dumarating sa buhay natin. So sa mga nagno-notes, ang unang puntos natin is about the reality of afflictions of the righteous. Okay? Now, ito pong second point natin is the right attitude of the righteous. Diba? Kung Kristiyano ka, ano ang tamang attitude? Ano ang tamang reaksyon? Ano ang tamang ugali kapag ka nakakaranas tayo ng hindi maganda? Kasi minsan, di po ba, katulad ng concept, nung sinabi po ni Job, when he rebuked yung kanya pong wife. Kasi very understandable na ang kanyang asawa hindi na po matingnan yung hirap na nararanasan niya. Yung matinding affliction sa buhay po ni Job, mga kapatid, talagang very much affected na pati ang asawa po niya. And that is the reason why nung kinausap siya ng asawa niya, ano po ang sabi sa kanya? Wilt thou retain thine integrity? Ang context po, matapos niyang mabigyang pansin, imagine nyo yung nangyari sa buhay natin, di ba? Lahat ng negosyo natin apektado, nagkasakit, o namatay ang mga anak natin.
Tapos nagkasakit ka pa ng ganyang katindi na talaga namang kahabag-habag. Pagka tiningnan niyo po kung paano inilalarawan yung naging karamdaman po ni Job, na alam naman natin na nung panahong yon wala pa pong masabi nating mayabang bokabularyo, yung mga terminologies na ginagamit, lalo na sa usapang karamdaman. Kaya sinabi na lang po, inilarawan na lang po sa atin na si Job, ang kanya pong naranasan, tinubuan po siya sa kabuuan ng katawan, ng kanyang katawan, ng mga bukol, mga kapatid, na talagang pag inisip niyo po, very painful, na kinakailangan pong sa abo po siya humiga, and at the same time, just try to imagine na yung itsura mo, di ba sabi ko nga, tayo magkatigyawat lang, conscious na conscious tayo, magkaroon tayo ng pigsa, tawanan na po tayo, di ba? At parang kahiyahiyang kwento na may pigsa po tayo, but actually po, hindi biro ang naranasan po ni Job. So, binibigyan ko po ito ng diin for us to somehow, being human, understand why the wife of Job reacted that way. Di ba? Why she reacted that way? It is because, as human, talagang hirap na rin siya na makita yung kalagayan ng asawa niya. Kaya ang tanong niya sa asawa niya, at ito nga po yung gusto ko makita yung pagkakaiba po nila. Okay? Siya po, hindi niya matingnan ang nararanasan po ni Job. Isipin niyo po, sino mas mabigat ang kalagayan sa kanila? Siya po na nakikita lang niya yung sitwasyon ni Job. Okay? Ulitin ko po, acceptable, very understandable, na apektado po siya. But just try to imagine, kung siyang nakakakita lang apektado, how much more yung nakakaranas? Di ba? Kung apektado siya na nakikita niya yung bukol sa lahat, sa kabuuan ng katawan po ni Job. Mga kapatid, imagine niyo po kung ikaw mismo, si Job, na may bukol sa buong katawan. Mas matindi po ang hirap, mga kapatid. Pero alam niyo po, nakakatuwa na makita at matuto po tayo sa attitude po ni Job. And this kind of attitude, I believe, is the right attitude. So ito po ang gusto kong sabihin sa inyo, na sa lahat, pinagtiwalaan po ni David ang Panginoon. The same thing, truth na makikita natin, parehong katotohanan in the life of Job. Anong sabi niya sa wife niya? Kasi sabi ng wife niya, wilt thou retain thine integrity, curse God, and die. Yan po ang gusto ng diablo na pag nahihirapan ka, i-curse mo ang Panginoon. Na pag nahihirapan ka, sisihin mo ang Diyos. Ngayon, tayo po ito, magpakatotoo ka sa sarili mo. How many times na kinu-question mo na talaga ang Diyos sa nangyayari sa iyo? How many times na naging bitter ka na sa buhay mo because of what you experience, mga kapatid? So it is good na tayo po ay maituwid, ma-rebuke kung kinakailangan. Hindi deserve ng Diyos ang reklamo po natin. Mga kapatid, sa anumang nangyayari sa atin, isang bagay lang ang nais ng Diyos na ituro sa atin. Panghawakan natin siya, pagtiwalaan natin siya. So sa madaling salita, pagka meron kang hindi magandang karanasan, tiwala sa Diyos ang tama. Hindi po yung sisisihin mo pati ang Diyos. Na para bang napakalinis po natin, na para bang hindi natin deserve na makaranas ng kung anumang nararanasan natin. Kristiyano, itama po natin ang ugali po natin. Huwag ho tayong umakto na katulad ng mga wicked, mga kapatid. Even to the point of blaming God because of our experiences. That is wrong. So kaya sabi ni Job, what? Shall we receive good things in the hands of God? And then, if it seems evil, sabi mo, i-curse natin ang Panginoon? So mga kapatid, mga minamahal, this attitude is really great and wonderful. Diba? Napakagandang example. So, yun po yung concept na gusto kong sabihin sa inyo. Sa mga afflictions po natin, because ang afflictions po, reality yan sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Pero hindi ka kaya pinapayagan ng Diyos na makaranas ng affliction para sisihin mo siya, para i-blame mo siya, para maging bitter ka, para maging negative ka, at humanap ka ng masisisi mo. No! Ang gusto ng Diyos, makita sa atin ang tamang attitude na kapag tayo may pangangailangan, lapit tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya. Na kapag tayo po ay merong karamdaman, sa Kanya po tayo magtiwala, mga kapatid, at manghawakan. Amen po ba? Nakukuha niyo po ba ang punto natin? So, una po is about the reality of affliction.
kahit righteous po tayo, many are the afflictions of the righteous. And then, the attitude of the righteous. The right attitude of the righteous. Ano ang tamang attitude? Rejoice. Diba? Rely, mga kapatid. Yun po ang dapat na gagawin po natin. Rejoice inasmuch as ye are partakers of the sufferings of Christ. Rely on God. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Hindi biro ang naranasan po ni David. Sabi ko nga, yung makaranas ka, na atakihin ka ng mga kalaban, yung po'y very understandable at expected po yan. Expected po yan. Pero yung hindi mo aasahan, di ba? Yung tao na hindi mo aasahan, na aatake sa iyo, yun po yung mas matinding sakit sa puso, mga kapatid. But the good thing about David, di ba? Pinagtiwalaan po niya ang Panginoon. Why? Because alam niya that God will surely deliver. So tayo po, yun din po ang panghawakan natin. Wala kang sitwasyon na hindi ka kayang tulungan ng Diyos. Walang masasabi po nating difficulties na hindi ka kayang alalayan ng Panginoon. Wala pong mga mabibigat na laban na hindi kayang ipagtagumpay ng Panginoon. Ang laban na yan, you just need to trust the Lord. So, the right attitude is very important. Right attitude is very important. Okay? Mga kapatid, ito po ang gusto kong maging klaro sa bawat isa. Okay? And then, pangatlo po, magandang makita nyo po yung pong the reliable assurance of the righteous. Yung po pwede nating sandigan, nakatiyakan ng mga righteous. Di po ba? Pansinin natin yung talata natin, mga kapatid. Ang sabi po ng 2 Samuel chapter 22, verse number 2. And he said, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer." Diba? So, ang sabi po niya, malinaw po na sa kanyang claim, and he said, "The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. The God of my rock, in Him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation, my high tower, my refuge, my Savior, thou savest me from violence." Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang isang bagay na maganda po na makita nating advantage natin. Na yung katiyakan natin, reliable yan. Why? Dahil sa kung sino po ang ating Panginoon. Kung sino po ang Diyos, mga kapatid. Doon pa lang po sa verse number 2, di ba? Alam niyo yung pinanggalingan. Ang sabi po niyang muli, doon po sa verse number 1, "And David spake unto the Lord the words of this song in the day, that the Lord hath delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul." And he said, "The Lord is my rock, and my fortress, and my deliverer." Assurance po yun, mga kapatid. Siya po ay napaka-confidente sapagkat pinangahawakan niya na ang Diyos ang kanyang matibay na bato, muog, kanlungan at tagapagligtas. Ang sabi po, "The God of my rock, in Him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation, my high tower and my refuge, my Savior. Thou savest me from violence." Kaya sabi niya sa verse number 4, "I will call on the Lord who is worthy to be praised, so shall I be saved from mine enemies." Very sure, mga kapatid. Tiyak na tiyak po siya. Kaya dito pwede natin panghawakan yung pong the promise of deliverance. And then, yung pong power of the deliverer. Diba? The promise, deliverance, the power of the deliverer, mga kapatid. At maganda lang, maintindihan natin yung process. The process of deliverance, importante po ho.
na kung paano nag-ooperate ang Panginoon, paano gumagawa ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi nagbubuo ang Diyos ng isang patotoo sa pamagitan po ng laban na kinakaharap natin. Through that afflictions, I am telling you, if we will have the right attitude in facing that, then, mga kapatid, having that assurance na ang Diyos ang katulong natin, ang ginagawa po ng Panginoon through that afflictions, one day you will share a testimony that can strengthen and encourage our co-believers. Amen po ba mga kapatid? It is also good na maintindihan po natin mga kapatid yung purpose of deliverance. So meron pong promise deliverance, yung power ng ating pong deliverer, and then yung process kung paano siya nagdi-deliver mga kapatid, at yung purpose of deliverance. Kasi nga po, kailangan po maparangalan ng Diyos, makita ang kagalingan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, kung gaano katindi ang hirap mo, yan po ang magiging weight ng testimony mo. Kung gaano kabigat yung sakit mo, pag yan po ay na-overcome na, pag yan po ay nalagpasan mo na, dahil yan po ang pangako ng Panginoon, na tayo po ay kanyang ikakanlong mga kapatid, tayo po ay kanyang masasabi po nating pinagmamalasakitan, sigurado po yan, i-deliver tayo ng Panginoon sa anumang affliction sa buhay natin. We just need to trust Him, mga kapatid. Don't you ever doubt the Lord. Just try to imagine what David said. Sino ang Panginoon? My rock. Diba? Mga kapatid, my fortress and my deliverer. So, shield. Diba? Ang Diyos ang kanyang kanlungan. Ang Diyos ang lahat-lahat natin. Mga Kristiyano, ang assurance natin nakatungtong sa kung sino ang Diyos natin. Kaya reliable assurance eh. Bakit? Sino ba talaga ang Diyos sa buhay po natin? Ikaw. Anong pagkakilala mo sa Kanya? Yung bang Diyos na ating pong kinikilala, hindi ba masasandalan? Hindi ba siya mapangahawakan? Hindi ba niya kaya na bigyan ka ng biyaya sa sakit mong yan? Na katulad ng ginawa niya kay Apostle Paul na talagang inassure niya na ang kanyang biyaya ay sagana? Hindi ka ba talaga kayang pagalingin ng Diyos kung iyan ang kanyang kalooban? Hindi ka ba talaga kayang tulungan ng Diyos sa kagipitang kinalalagyan mo ngayon? Sa problema, sa sitwasyon mo sa buhay ngayon? Baka nakukulangan lang po tayo ng tiwala sa Kanya. Baka nakalimutan po natin yung assurance na meron tayo sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, the reliable assurance of the righteous, because God is our rock, God is our refuge, mga kapatid. Di ba? Siya po ang kalungan natin, siya ang matibay na muog natin. Ano man po ang problema natin sa buhay, ano man po yung afflictions na yan. Di ba? Yan ang eksaktong sinabi po ng psalmist. Many are the afflictions of the righteous. Sige na po, sabihin na po natin na sa iba't ibang aspeto ng buhay mo, marami kang kinakaharap. Usapang pera, may problema ka. Usapang pamilya, may problema ka. Usapang pisikal, katawan, may karamdaman ka, may problema ka. Usapang relasyon, may problema ka. Usapang masasabi po nating pangbansa natin, problema. Ang daming problema. But listen, meron tayong assurance, knowing na ang Diyos ang ating deliverer. Amen? Ang kailangan lang po dito, ipakita natin yung proof of our dependence. Okay? The proof of dependence. Importante, trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. So, kaya ngayon pong umagang ito, I hope and I pray na tayo po ay muling napagpala sa ating pong mensahe. Diba? Ang sabi po, many are the afflictions of the righteous, mga kapatid, but the Lord delivereth him out of them all. Lahat ng afflictions mo, God is more than able and God will surely deliver you. Amen? Yun ang sabihin mo, God will surely deliver me. Ano man po yung afflictions natin, ano man po yung mga sakit natin, hirap natin, pagtitiis natin, pagsubok natin, pressure sa buhay natin, atake ng diablo sa atin, ano man po yan, mga kapatid, ang ating pong kailangan ay yung tamang attitude at ang ating pong patunayan, yung tiwala natin at pangahawakan po natin sa mapangahawakang katiyakan ng Panginoon sa bawat isa.
Mga Kristiyano, umaasa po ako na tayo po'y napagpalang muli ng salita ng Panginoon. Umaasa po ako na tayo po'y napagtibay ng mensaheng ito. Do not help the devil na kung ano-ano yung negatibong ilalagay niya sa isip natin. Nako, hindi na ako makakabangon sa sitwasyong ito. Parang wala nang katapusan tong problemang ito. Mukhang hindi ko nakakayanin ito. Just try to imagine kung yan ang ilalagay mo sa isip mo, anong aasahan mong magiging resulta sa iyo? Diba? Bakit hindi po ang itatak natin sa isip natin, God will surely deliver. God will surely deliver. May sakit ako, God will surely deliver. May matinding pangangailangan, God will surely deliver. May matinding laban na kinakaharap ko, God will surely deliver. Mga kapatid, ang itatanong ko lang sa inyo, reliable ba ang Diyos? Dependable ba ang Diyos? If your answer is yes, then pumanatag po tayo. Then, trust Him with all your heart. Pagtiwalaan po natin siya ng buong puso. Yun po kung yes ang sagot nyo. Doon po sa tanong ko, is our God reliable? Is our God dependable? Talagang pwede ba siyang panghawakan? Mapangahawakan ba talaga ang Panginoon? If your answer is yes, if you will say amen, bilang sagot mo dito sa tanong ko, then prove it. Prove your dependence. Your complete reliance. Sa mga afflictions natin, kasi mga kapatid, didiretsuhin ko na po kayo, habang nasa mundo tayo, hindi po natin maitatanggi, marami po ang afflictions. Pero sabi ng Panginoon, be of good cheer, I have overcome the world. And here we can see in the testimony of David, na talagang how the Lord delivered him sa mga kaaway po, sa kamay ng kaaway. And it is good to somehow consider kung gaano po pinapagtibay ni David yung dahilan kung bakit siya po ay mayroong katiyakan na talagang po pwedeng magpapanatag sa kanya. Sapagkat ang kanyang naging attitude, pagtiwalaan ang Diyos na kung saan, ang sabi po niya, He is my rock, He is my fortress, He is my deliverer. Okay, please type. God is my deliverer. Pakitype niyo po yan. If you really believe that God will surely deliver, then type, God is my deliverer. God will surely deliver. Uulitin ko po ho, huwag niyong tulungan ang dyablo na ang isip natin punlaan o punuin ng mga negatibo. Hindi mo nakakayanin yan. Hindi ko na malalagpasan ito. Hanggang dito na lang siguro lagi ako. Ito na siguro ang tadhana ko. Kung ano-anong drama eh. E di syempre po, habang nilalagay mo sa isip mo yan, palalakasin po ba tayo niyan? Alam niyo po ba ang epekto kapag yan ang pinayagan natin na tumatak sa isip natin? Magiging bitter ka talaga sa Diyos pagka ganyan. Magtatampo ka sa Kanya. Kaya nga sabi ko, kikilabutan ka kapag may mga Kristiyano na talagang parang walang kaasi-asiwa na sasabihin, naku, may tampo ko kay Lord eh. Kaya sa mga members natin, diretso ang sinasabi ko sa inyo, mahiya po tayo kapag nagawa natin pagtampuhan ang klase ng Diyos na meron tayo. Walang kahit kailanmang panahon at pagkakataon na po pwede nating i-justify or sasabihin nating reasonable na pagtampuhan natin ng Diyos. Walang pagkakataon na pwede kang magtampo sa Kanya because God is ever faithful. Diba? Laging mabuti ang Panginoon pagtatampuhan mo siya. Kalimutan niyo po yan. Ialis niyo po sa isip niyo yan. Alisin natin ang kahit konting karapatan na pagtampuhan at paghanapan natin ng Diyos sapagkat sa katotohanan, marami nga pong bagay sa buhay natin na kahit hindi natin deserve, ang Diyos natin, napakamapagbiyaya. Mga kapatid, mga minamahal, harapin natin the reality of afflictions. Ang i-apply natin, right attitude. Diba? Ang pangawakan natin, the reliable assurance. Okay? At atin pong makita na ngayon sa pag-aaral ito, malaking bagay na kilala mo kung sino ang Diyos. Malaking bagay po yan kay David na alam niya na ang Diyos ang kanyang rock,
Alam niya na ang Diyos ang kanyang fortress. Alam niya na ang Diyos ang kanyang deliverer. Alam niya na ang Diyos ang kanyang kaligtasan. Kaya wag kung sino-sino at wag kung ano-ano. Ang Diyos ang ating pong laging kailangan. Why? Because God will surely deliver. Muli po mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. At umaasa po ako na talagang sa puso po ninyo, you are very thankful to God. Because every morning, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng gabay, paalala at turo, maging pagsaway sa mga bagay na kinakailangan pong mabigyang pansin sa buhay po ng bawat isa sa atin. Okay? I hope na kayo po ay talagang kumbinsido that God will surely deliver. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, salamat po sa napakagandang araling ito na talagang mahalagang paalala para sa amin po, lalo na po sa amin, bilang mga anak mo, bilang mga totoong Kristiyano. Lord, you know the heart of your servant. You know my objective and my goal in doing this ministry, O Lord, according to your will. Gusto ko po na magamit upang ang mga nanghihina ay mapalakas, ang medyo nalalabuan ay maliwanagan, ang nahihinaan ng loob, dakilang Diyos, ay magkaroon ng tibay ng pananalig sa iyo. And thank you for this message, Lord. We all need this message. Hindi lamang po ito reminder, ito po'y rebuke, Panginoon. Sapagkat naniniwala ako na kung magpapakatotoo po kami, hindi iilang beses na dumating na po kami sa punto na parang nahihinaan na po kami ng loob. Maraming beses na rin po dumating kami sa punto ng buhay namin na parang iniisip namin, hindi na namin kaya. Nakita namin ito po'y mali. Nakita namin ito po'y kasalanan. Sapagkat ang aming pong Diyos, ikaw na aming Panginoon, tiyak na kami po ay iyong ililigtas. Lord, thank you for reminding us and rebuking us this morning. May you help us, Lord. May you teach us to really trust you, to really rely on you, Heavenly Father. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga panahong naging negatibo po kami. Patawarin mo po kami sa mga panahong nadaig po kami ng kahinaan ng loob. Alam po namin na ang anumang hindi sa pagtitiwala at pananampalataya ay kasalanan. Everything that is not of faith is sin. Because in reality, ikaw ay Diyos na katiwa-tiwala. Ikaw ay Diyos na mapangahawakan. Ikaw ay Diyos na hindi bumibigo kailanman. Kaya dakilang Panginoon, salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Nawa dakilang Diyos, ikaw ang patuloy na gumawa sa aming mga buhay. Ikaw ang nakakakilala sa bawat isa. Ikaw ang nakakaalam ng amin pong mga pinagdadaanan. Yung mga sakit, bigat sa aming mga puso. Nawa dakilang Diyos, makabangon po ang bawat isa sa amin. At ang mensaheng ito ay maging malaking tulong sa amin o aming Ama. Salamat po sa patutuo ni David. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa ministeryong ito. Muli po aming Diyos, ikaw po ang aming pinagtitiwalaan. Ikaw po ang aming pinangahawakan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. So, talagang kung may isip lang po natin, mga kapatid, that sometimes sa buhay po natin, nakakalungkot, na ang Diyos na napakaraming pagkakataon na pinatunayan ng kanyang sarili sa atin, minsan nakakalungkot na dumating pa rin sa punto ng buhay natin na pinag-alinlanganan po natin siya. Kaya mga kapatid, again, ang prayer ko po, nawa naging malaking aral po sa inyo ang mensaheng ito.